Ang longganisa na all-time favorite Pinoy almusal, pwede rin daw sa pasta, pika-pika, at sa dessert. Tara mga kapuso, tikman natin ang mga longganisa dish with a twist. Para sa pika-pika, ang longganisa cooked Japanese style. Ang longganisa poki-poki tempura. Gagamitin ni Chef Mark ang kombinasyon ng dalawang sikat na pagkaing Ilocano, ang vegan longganisa at ang poki-poki. Una muna nating lutuin ang poki-poki. Igisa ang kamatis at sibuyas. Sunod na ilagay ang talong na binalatan pagkatapos ihawin. Mash po natin. Mash po natin ng maigi yung talong para maganda po yung pagkapokpok. Kaya po tinawag na pogi-pogi to sir kasi minamash po. Lagyan ng konting asin. Idagdag ang 2 itlog sa mixture at haluing mabuti. Pagkatapos, itabi muna ang poki-poki. Ang piniritong longganisa vegan, paggulungin naman sa harina. Kapag kumapit na ang harina sa longganisa, ilagay ito sa gitna ng poki-poki. Pagkatapos, iporma. Lagay po natin dito sa itlog. Tapos lagay po natin dito sa breadcrumbs po. Tapos, kapag balot na ito ng breadcrumbs, pwede nang i-deep fry hanggang maging golden brown. ito na po yung longganisa pugi-pugi tempura. Naimas! Pero papasa kaya sa panlasang Pinoy ang Japanese-style longganisa poki-poki tempura? Parang may taba-taba yung longganisang vegan. Tapos yun nga, yung nalalasahan ko yung talong at sibuyas. Sobrang perfect. Masarap siya. Bagong-bago yung lasa. Wala pang lasa na ganito. Naiiba talaga. Sa susunod naman nating fusion dish, Pinoy longganisa meets Italian cuisine. Ipapakita sa atin ni Chef Mike ang paggawa ng vegan longganisa pasta with longganisa crusted prawn. Ang mga ingredients, vegan longganisa, fresh prawn, egg yolk at breadcrumbs. Hiwain ang prawn sa gitna. Lagyan natin longganisa sa katawan niya. Pagkatapos ibalot ito sa harina, itlog, at breadcrumbs. Saka ito i-deep fry. Itabi muna ang piniritong prawn. Ngayon, luluto na tayo ng vegan longganisa pasta. Sutayin natin yung longganisa. Salt. Lagyan ng sherry vinegar, broccoli, cherry tomatoes, at lutong linguine pasta noodles. Add lang tayo ng pepper, saka konting salt. Para sa pasta toppings, lagyan ito ng Parmesan cheese shavings at ng piniritong prawn. Ready to serve na ang ating vegan longganisa pasta with longganisa crusted prawn. Maniniwala ka ba na ang longganisa pwede na rin daw maging panghimagas? For dessert, ang maalat-alat na vegan longganisa ipinares sa Maha Blanca, presenting Maha con Longganisa.
At para ipatikim sa atin ang longganisa wrap na dessert na ito, makakasama natin si Chef Janine na 3-time winner sa Longganisa Festival Cook-Off sa Vegan City. Known po kasi ang maha na may latik. So parang dun na lang po namin finus yung longganisa po. Unang gagawin ang maha blanca. Una po, paghahalo-haluin po natin yung mga ingredients tulad ng coconut milk po. Sunod po is evap milk, cream po, sugar. Haluin lang po natin hanggang matunaw po yung sugar. Then sunod po natin yung cornstarch. Para mas masarap at mas makulay ang maha con longganisa, meron itong 3 layers, ang regular flavor, strawberry flavor, at buko pandan flavored maha. Ang latik na karaniwang toppings ng maha, gagawin nating longganisa. Una po is, ikikrispy ko lang po yung longganisa hanggang matanggal po lahat yung taba po. Crispy na po ang ating longganisa, pwede na po nating tanggalin. Tapos set aside na lang po. Ito na po yung magiging latik. Dito ko po ilalagay yung longganisa pagka medyo nagtiken na po itong coconut milk. Lalagay ko na po yung crispy longganisa. Konting muscovado sugar. Ito na po yung ginawa nating maha kanina. Ia-assemble na po natin by layer po. Kasi iba-iba po yung flavor bawat layer po ng maha. Ang dessert, hindi lang dapat masarap ang lasa, dapat masarap din sa mata. Para sa finale, nilagyan ito ni Chef Janine ng caramel crown. Ramanan nyo, Toy, maha con longganisa. Uwian na! May nanalo na! Dahil sa dami ng fusion dishes na pwedeng gawin sa longganisa, wala ka nang hahanapin pa.